Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Sa meron tayong titingnan dito na video, pinasa sa akin eh. Tapos nabasa ko yung mga comments, no. Unahin muna natin to bago yung BGC Boys kasi inano ni Lacson eh, parang binulgar niya yung gawain ng mga BGC Boys sa casino eh. Ang ibig sabihin ng BGC, Bulacan, BGC. Contractors yung yung mamaya tingnan natin. Pero ito muna, panoorin muna natin to, yung sa kulay at kasaysayan. Sabi nga, on March 23, 1935, President Franklin D. Roosevelt certified the Constitution of the Commonwealth of the Philippines at the White House. The event was a result of the Tidings-McDuffie Act of 1934, which laid out a plan for a 10-year transitional government known as the Commonwealth of the Philippines. Before granting the country full independence, the Constitution, which was drafted by a Filipino Constitutional Convention, provided the legal framework for this new semi-autonomous government. The Philippines has been a U.S. territory since 1898, and the Tidings-McDuffie Act represented a major shift in U.S. policy, setting a definitive timeline for the end of American colonial rule. The Commonwealth was officially inaugurated on November 15, 1935, with Manuel L. Quezon as its first president. The Philippines was ultimately granted full independence on July 4, 1946. So ito parang naging semi-autonomous muna yung Pilipinas. Panoorin natin. For 11 years, the Philippines will govern themselves under American sovereignty and then will have complete independence. President Roosevelt certifies the recently adopted Constitution. America's pact with the people of the new Commonwealth, who are represented at the ceremony by Manuel Quezon, Philippine independence leader. I'm happy to state that the Constitution Wait, anong lahi ni me on behalf Anong lahi ni Manuel L. Quezon? Bakit parang mukhang siya? Mukhang foreigner Philippine independence leader. I'm happy to state that the Constitution submitted to me on behalf of the Philippine Constitutional Convention for certification under the Tidings-McDuffie Independence Act conforms with the provisions of the Act. The members of the convention are congratulated on the satisfactory completion of a task so important and so significant in the life of their people. In the event of ratification of this Constitution, the authority granted to the Commonwealth government will permit exercise by the Filipino people of general control, subject only to a few important exceptions of their local affairs. And so, Senor Quezon, I congratulate you. Mr. President, I want to express to you the thanks of my people and of everyone of them. So, yun yung unang step para magkaroon ng independence ang Pilipinas sa US. 'Di ba? Dati tayo colony tayo ng US eh. May mga nababasa ako ditong comments. For example, ito that was the big mistake of the Filipino asking for independence from US government at that time. Currently, we are suffering from that decision. Our current leaders are not doing a good job. They are not helping our country to progress. Instead, they are corrupting the resources of government. As a result, a lot of us, the Filipino, are suffering. Minsan iniisip ko din, di ba parang napaka-ambisyoso na humiwalay sa US? What if hindi tayo humiwalay sa US? Kumbaga, sakop pa rin tayo ng US. Kamusta kaya ang government natin ngayon? Siguro state ang Philippines. Parang Hawaii.
Or parang Saipan, ganun. Kasi 'di ba, may nanonood sa taga Saipan dollars ang ano niyo diyan, 'di ba? Ang currency nyo. What if kung ano no, sakop pa rin tayo ng US? Kamusta kaya tayo dito? Di ba? Ganyan kaya, namumroblema pa ba rin kaya tayo sa baha? Sa ano? Sinabi ni Quezon kasi ano mas gusto niya daw ito, nakalagay dito. I prefer a government run like hell by the Filipinos to a government run like heaven by the Americans. Kahit daw na mala-impyerno ang pagpapatakbo ng Pilipino, mas gusto niya yon kaysa daw sa Sir Manuel L. Quezon, wala ka na sa mundo, kami ngayon nagdudusa. Ay, Diyos ko. Ito naman ang naisip ko. Siguro, ang nagiging problem naman siguro natin, baka magkaroon naman ng widespread ng racial discrimination naman, na pagka ganito ang kulay ng balat natin, excuse me. Parang yung pinagdaanan ng mga negro, di ba? Sa US, na parang sila, inaapi-api. Well, darating naman sa punto na ngayon, bawal na ang maging racist Pero baka mapagdaanan. Pero hindi, baka mamaya mapangasawa ni mami, Amerikano, maputi ako. English na ang Bungo TV nung siguro pag nakilala ng nanay ko, Amerikano. 'Di ba? Skull TV, 'di ba? 'Yun ang papanoorin niya, nag-i-Englishan tayo ngayon siguro ngayon. I don't know, no. Siguro kinaloob din ng Diyos na ganoon ang mangyari. Siguro alam ng Diyos kung ano yung tama para sa bansa natin. Siguro hindi natin maintindihan kung ba't naging ganito tayo ngayon, Kaya lang, minsan nalalabuan din ako sa desisyon ng Diyos alam ko na hindi abot ng utak ko ang kanyang knowledge. Diba? Nasa Bible naman yan Pero sometimes may mapaisip ka, na ano ba naman, di ba? Kung saan tayo dinala, may mga nagsasuffer na wala namang kasalanan. Lalo na yung mga bata na namamatay sa baha, di ba? Bakit pinapayagan ng Diyos mangyari yon? Na kung dinala niya sa magandang pamamahala ang Pilipinas, minimal lang ang mangyayaring ganon, di ba? Anyway, speaking of corruption, kasi ang pumatay sa Pilipinas, corruption Ayoko mag-mention na yan ay nagsimula kay Ramos, yan ay nagsimula kay Di ba? Noon pa talaga, uso na yung corruption na yan. Noon pa. Kahit panahon ni Jesus Christ, may corruption na, di ba? Si Judas, na corrupt yun Part na ng human lives ang corruption. Kaya lang, nakakaano naman na bakit sa atin nangyari dito yan, no? Di ba? Yung pagiging sakim talaga Gustong bigla ang yaman. So ito naman, diniscuss dito ni Senator Ping Lacson, no? Pinanood ko ito kanina, yung 42 minutes. Sobrang haba, naghanap ako ng maikli-ikli. So dito sa channel ng PTV Philippines, panoorin natin. Ibinulgar naman ni Senador Ping Lacson ang mga tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Yun, Bulacan Group. BGC Boys, Bulacan Group of Contractors. Yung pala meaning. Pera ng gobyerno sa pagsusugal sa kasino. Kung sino-sino yan, alamin natin sa report ni Daniel Manalastas. Kasi ang layunin daw niyan, yung pagsusugal, hindi siya for the sake na na yung isugal mo, yung para masarapan sila. Ang ginagawa nila kasi diyan, money laundering Kasi 'di ba pag dumaan sa casino yung pera, pwede mo i-deklara yun Pwede nilang anuhan ng tax yun
magiging legal na yung pera, di ba? Parang nakinikinit ako na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga. Yun ang masakit no? Yun ang masakit talaga na hindi ko rin matanggap. Kasi ako naranasan ko yung maglimas na yan Although na hindi naman, yung Karina, yung dati, pinasok yung bahay. Hanggang hanggang pangalawang baitang nga ng hagdan ko yung yung baha. After noon, yung tubig kasi madali lang yun yung tubig. Magkaroon ng baha kung tubig lang talaga. Ang gagawin mo lang, patutuyuin mo lang yun Ang mahirap dun yung putik na kasama ng ng baha. Mula CR pa sa tiles ng ng sala. Puro putik yun. Babrushin mo talaga lahat yun. Yun yung mahirap na part dun Habang wala kang kuryente na nagkukudkud ka ng putik, tapos sila ang sarap ng buhay. Di ba? Naranasan ko yung ganun. Na halos maubos na yung lakas mo. Kasi pag hindi mo nilinis yun, yung amoy ng putik, maiiwan sa bahay Wala naman ako willing ako magbayad that time ng may maglilinis sa bahay. Wala ka rin mapakisuyuan kasi lahat sila busy sa busy magkudkod ng putik. Kaya no choice kang maglinis ng bahay mo, di ba? Tapos yung malalaman mo na ganyan ang kasarap ng buhay ng mga putang inang yan. Kaya yung mga napapagbintangan na kurakot, dapat naiintindihan nyo din kung bakit nagagalit ang tao Patawad man kung nadadamay kayo sa galit ng taong bayan, pero sa sobrang paghihirap na ng tao sa baha, biruin mo, kahapon, umulan lang ng konti, baha na. O kita mo yon, yung parang saglit lang, nangangamba ka, na, putya, 2 oras ng umuulan na. Tapos sisilip-silip ka sa labas ng bahay, baka gumagapang na yung tubig. Bullshit, di ba? Yun ang buhay na pinamana sa atin na supposed to be, 'di ba? Kaya binigyan kayo ng pera, i-fix nyo yun May intindihan ko naman na na trial and error yan. Hindi naman magic yan na pag naglagay ka ng flood control project dyan, ay garantisadong wala ng baha. Pero at least kahit papaano sana, may makikita tayong improvement sana. Dulot ng mga project niya. Ang problema, wala O kahit walang improvement man lang, sige, kahit walang improvement, basta nakita lang natin na may pinapuntahan yung pera na ginawa. Pero hindi may mga engineers kasi, may mga, may mga study yan, di ba? Bago mo gawa ng project. Kaya obligado talaga na may resulta talaga dapat yan Hindi man perfect, mararamdaman sana talaga natin yung result nung project. Yung problema talagang, yung iba wala talagang ginawa Diba? Anyway, pagpatuloy natin to. Bulacan. Ganyan na lang pinanggigigilan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kawani ng DPWH na naglulustay umano ng pera ng gobyerno Dito, makikita mo dito, dito sa itong mga bugok na to. Yan yung mga pinatalo nila, pucha 11 million. Ito, 320 million. 106. Yung mga pinatalo nila Tapos ito yung pinakapinuno yata nila si Henry Alcantara. 4.7 million. Ito si Bryce. 189 million ang pinatalo. Ito 7 million. Nagtataka kayo, bakit itong pinakapuno nila konti lang ang pinatalo? Ang siste pala niyan, tingnan natin mamaya sabihin ko, pero si Senator Lacson yung magkukwento. Yung parang papapalitan, halimbawa may daladalang 100, sige nga, kwento ko na. Halimbawa may daladalang 100 million yung mga yan, ito si Sir Henry Alcantara. Ang gagawin niyan, yung 100 million na yan, or kung magkano man yung daladala niyang pera, papalitan niya ng chips sa casino. So magiging casino yon.
magpapatalo lang yan ng barya. After magpatalo ng barya, papalit niya uli ng cash yung chips. Di pera niya na, yung pera na makukuha niya, nalabhan na yon, na money launder na yon kasi galing na sa casino yun eh. Talino, di ba? sa kasino. Sa panibagong expose ni Lacson, ibinulgar niya ang tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kabilang dito ang ilang dating Ayan, opisyal ng DPWH. Ito, for example, ito, no? Ang inano niya, si Sir Henry Alcantara, medyo malabo eh. Ang pinapalitan niya yung cash to chips niya, dala-dala niya yung pera, papapalitan niya ng chips. 1.4 billion billion. Total ito nung pinapalitan niya, 1.4 billion. Ngayon, pag ipapalit niya na ng chips to cash, nagiging 997 million na lang. Yung ilang milyon na pinatalo niya para palitawin lang na sinugal niya kunyari, at ito yung kinuha niya, 997 million. Galing na sa casino to, medyo legal na ito. Kasi syempre, pag inimbestigahan ka kasi niyan, ganito kasi nagwo-work ang money laundering eh. 'Di ba pag madumi yung pera at pinasok sa iyo yung perang madumi, mahahalata ka eh. O ba't bigla may deposit sa iyo dito na na 100 milyon or bilyones? Bakit may deposit sa iyo? Saan ang galing ito? Magkakaroon kasi ng yun eh. Unlike nung halimbawa, galing casino yon, may intindihan, kaya ka pala nagkaroon ng maraming pera dahil nanalo ka sa casino. Doon natataksan yun. At pag nataksan na yun, legal na yung pera. 'Di ba? Maraming uri ng money laundering. Hindi lang ito. Pero ito yung kadalasang ginagawa dinadaan sa casino eh. Kasama na sina dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro. Inisa-isa ni Lacson ang umano'y naging talo ng mga ito sa kasino. District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Sarap, JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay 36. Ito maliit lang, 36 million lang. 36.7 million. Kasi nga pinapapalitan niya agad ng Napapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Binisto rin ni Lacson ang umano'y milagrong nangyari ng BGC Boys sa isang kasino sa Pasay. Kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, laki 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Pero isa pang malaking revelasyon ni Lacson ay nang lumabas ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nako! Ay ang dating kalihim sa isang kontraktor ng flood control projects. The 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglanque, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asin Bonoan de la Cruz, Nako. Treasurer. Ulitin ko. Maglanque, Mag-anak pala. Bernardo Bonoan, MBB. Maglanque, Bernardo Bonoan,
Mr. Nako, Candaba Mayor, oh. Tapos, kamag-anak nung Candaba Mayor, yung si ex-DPWH Yusek Bernardo at si Bunuan, mga kamag-anak nila. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots at para Bonoan de la Cruz ay mga anak na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Sinisikap pala. ang kunin ng PTV News ang panig ni Bonoan. Daniel Manalastas para sa Pambansang Ay, nako, Diyos ko. Sa ulo. Ano ba nangyayari na sa Pilipinas? Apply kaya ako sa ano? Ay, kaya lang, ano na no? Ano na ano pa kaya susunod na pwedeng, position sa gobyerno na may ganyan? Kahit ano lang ako, yung driver lang, or yung messenger lang, putya, abot-abotan ka lang ng 100,000 dyan, okay na eh. Di ba? Halimbawa, habang pinagdadrive ko sila, kunyari malungkot ako. Oh, bungo, ba't malungkot ka? Kailangan ko po kasi ng pera sa bahay eh. Yung nanay ko, papadala ko naman. Oh, ito, 100,000. Anyway, yan lang po ang mapag-usapan natin. Diba? Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.